Meron tayong viewer mga bossing na nagrereklamo kasi nagparehistro daw siya ng SUV niya last year, 2024. Tapos ngayong 2025 is nagparehistro ulit siya. Pero bakit daw siya nagkaroon ng penalty? Nagparehistro naman daw siya last year. So naging penalty niya last year, tsaka this year. Tapos meron pa siyang surcharge na 50% ng MVUC. Taliwas daw doon sa ginawa kong video nung nakaraang araw. Ano ba ang nangyari? Sino ba ang may mali rito? Mali ba ako ng sinabi? Na-scam ba siya ng LTO? O yung viewer natin ang may pagkakamali? So ito ipapakita ko sa inyo. Makikita nyo dyan sa unang picture mga bossing na nagparehistro siya last year, 2024. And ang plaka niya is nag-end sa 5, meaning May siya magpaparehistro. Then yung kanyang second to the last digit is 3, ang ibig sabihin, first week of May, dapat magparehistro na siya. Okay? Tapos itong pangalawang picture naman, makikita ninyo na nagparehistro siya ng April 2025. Okay? Pero, yun na nga, nagulat siya kasi dalawa yung binayaran niyang MVUC tapos meron pa siyang penalty. So, saan nagkaroon ng pagkakamali? Eto, mga bossing, kasi pinipilit niya sa akin na yung LTO daw sa Naik, Cavite. Iba daw yung patakaran sa ibang LTO. Actually, bossing, lahat ng LTO, pare-pareho po ang patakaran niyan. Yung sinabi ko mga bossing na kapag ka 2 years pataas ang iyong unregistered, pareho lang ang babayaran mo kahit 20 years ka pa. Pareho lang yung mga boss, hindi yan per year. Pinipilit niya per year daw, per year daw. Okay, eto bossing. Unahin natin yung unang picture. So nagparehistro siya, kung makikita niyo yung date sa taas, January 24, 2024. Kailan dapat ang rehistro niya? May. First week ng May. Makikita niyo dyan sa breakdown of payment na meron siyang delinquent registration. So, tingin ko rito, noong 2023, May 2023, hindi nagparehistro to si bossing. Late registration siya, nagparehistro siya January 2024 na. Okay? So, meron siyang penalty na kalahati ng MVUC, which is tama. Doon sa itinuturo ko, kalahati ng MVUC pag late na kayo ng months. Okay? Pag late na kayo ng months. Next, January siya nagparehistro. So, considered pa rin yun na ang nirehistro niya mga bossing is from May 2023 to May 2024. Nakalagay din naman dun sa baba, this payment is valid until May 2024 and due for renewal on May 1, 2024 to May 7, 2024. So, ibig sabihin, kahit nagparehistro siya noong January 24, 2024, dapat sa May 1 hanggang May 7, 2024, magparehistro siya ulit. Bakit? Kasi ma-expire na ulit siya. Late register lang naman siya nung May 2023. Medyo naguguluhan na ba kayo? Medyo magulo, di ba? Pero kung iisipin nyo maigi, every year kasi ang dapat na registration natin. Kaya nga nilalagay na ni LTO kung kailan kayo next na magpaparehistro. So eto, dahil nga hindi nagparehistro si Sir ng May 2023, January 2024 na siya nagparehistro, meron na siyang penalty, kalahati ng MVUC. Ngayon, hindi siya nagparehistro noong May 2024. Kailan yung sumunod na rehistro niya? April 2025. Ngayon, nagulat siya bakit daw 2 MVUC ang binayaran niya tas meron na siyang delinquent registration. Ngayon, kayo ang tatanungin ko mga bossing, tama ba nang ginawa ng LTO na 2 ang penalty niya? Para sa akin, sabi ko sa kanya, bossing, tama ang LTO, ikaw ang mali dyan. Kasi nga, nakailang beses na paliwanag din ako kay bossing, medyo nahirapan na nga ako sa kakapaliwanag sa kanya. Kasi pinipilit pa rin niya, pinipilit na parang napagsamantalahan ata siya ng LTO. Pero sabi ko, boss, ikaw ang may mali. Okay? Ang pagpaparehistro ng sasakyan mga bossing, di ba nakalagay na nga sa rehistro niya, dapat May 1, 2024 to May 27, 2024, magparehistro ka na. Pwede ka magpa-advance registration. 60 days before your expiration, pwede ka na magpa-advance registration. Kung May siya, so March, pwede na siya magparehistro. Although, kung nagparehistro siya ng March, hindi lang isang MVUC ang babayaran niya na doon. 2 na rin. Dito na magre-reflect yung 2 MVUC. Bakit? Kasi nga, hindi siya nagparehistro noong 2023. Yun, bossing, ang hindi mo magets. Hindi ka kasi nagparehistro ng 2023. Okay? Hindi ka nagparehistro ng 2023. So, 2024 na ng January, tsaka ka nagparehistro. So, dinisregard mo yung 2023 mong schedule. Magkakaroon ka talaga ng penalty dyan. Although, kaya half lang ang naging penalty mo kasi hindi ka pa due for registration ulit for the current year na 2024. Okay? Dapat nagparehistro ka kahit mga March man lang. Pero kung March ka nagparehistro, mga bossing, kung March ka nagparehistro,
ang babayaran na niya doon is 2 MBUC na rin. 2 MBUC which is 2.3 ang isa para sa 2023 yon at saka para sa 2024 year yon. Tapos magbabayad pa siya ng delinquent registration na 1,150. Yun yung pinaka-surcharge. Tapos pag nagparehistro siya ngayon 2025 mga bossing, isa lang ang babayaran niya, MBUC lang. Wala siyang delinquent registration. Hindi dalawa ang kanyang MBUC na babayaran. Isa lang mga boss. Okay?